Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay Sola Scriptura or Scripture Alone. Magandang araw po at salamat kasama po namin kayo ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Naalala niyo ho ba nung tayo ay mga nasa elementarya pa lamang or high school at pinag-check tayo ng mga test papers? Isa sa pinakamahalaga kapag ginagawa natin yon ay yung tinatawag na answer sheet. Doon nakabase kung alin ang tama na sagot. Hindi maaaring tayong bumase sa ating pakiramdam o sa ating alaala na maaaring magkamali or kahit ano lang ang ating gusto. No. Dapat merong basihan, and that is the answer sheet. Well, I would like to use that illustration para makita natin yung halaga ng ating pag-aaralan about Sola Scriptura or Scripture alone or Bible lamang, na ang Biblia lamang ang basihan ng pananampalataya at pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. So let's define itong Sola Scriptura. Ang ibig sabihin ng Sola Scriptura, ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas or ultimate or supreme na otoridad natin. Hindi ang Pope, hindi ang Church, hindi ang mga tradisyon ng Church o ang Church Councils, hindi ang pastor. Lalo pa ang mga personal na pahiwatig o pabago-bagong damdamin natin, kundi ang Biblia lang. Ang ibang mga sources of authority ay meron namang important role to play. Ang iba nga ay ang Diyos mismo ang nagtalaga, tulad ng otoridad ng mga church elders, otoridad ng gobyerno, o otoridad ng mga magulang sa mga anak. Pero ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas or ultimate authority. Kaya naman, kung alin man sa iba pang mga otoridad na nabanggit ay lumihis sa tinuturo ng Bible, dapat silang husgahan sa pamagitan ng Biblia at tanggihan. O tingnan ho natin ang ilan mga salita ng Panginoon patungkol dito. Sa Isaiah 8 verse 20, ang sabi ng propeta ay ito, "To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them." So kapag merong mga nagsasalita, nagtuturo, nangangaral, ang kailangan gawin ng mga nakikinig is to go to God's law and testimony. And that's none other than ang salita ng Diyos, ang Bible. So huhusgahan yung mga tagapagturo. Susukatin yung mga sinasabi ng mga tagapagturo upang malaman kung sila ba ay nasa liwanag o hindi. Hindi sa galing, hindi sa maggarbong presentasyon, kundi ito ba ay nakaayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. And sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, ang sabi ni Pablo kay Timoteo ay ito, "All scripture," that is the whole scripture, the whole Bible from the Old to the New Testament, is given by inspiration of God, inihinga ng Diyos, produkto mismo ng Panginoon, and is profitable for doctrine. So dito daw manggagaling yung mga doktrina. Dito manggagaling yung mga katuruan ng iglesia. So hindi ang iglesia ang nagdedetermina ng katuruan, kundi ang katuruan ay manggagaling sa salita ng Panginoon. At hindi lang to profitable for doctrine, but for reproof sa pagsaway, for correction sa pagtatama, for instructions in righteousness, sa pagsasabi kung paano ba at ano ba ang tamang gawain o matuwid na gawain. Para daw saan? That the man of God may be perfect or mature, thoroughly furnished unto all good works. So muli, ito ay napakaliwanag na ang tanging basihan ay ang salita ng Diyos lamang. Now, mas unawain pa natin, isa sa mga pangunahing punto when we say Sola Scriptura or Scripture alone is that Scripture is the primary and supreme authority. Now, dito sa Tagalog, ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas or ultimate na otoridad natin, and mahalaga yung word na lang. And if you will read church history, maraming Kristiyano ang namatay para dun sa word na lang. Kasi
Pinaglalaban nila na ang salita ng Diyos ang pinakamataas, and maunawaan niyo mamaya kung bakit. At as we have said dun sa definition natin kanina, ang ibang mga sources ng authority ay meron namang important role to play. Yes, may iba pang otoridad. Meron pang ibang otoridad na ang Diyos mismo ang naglagay, gaya ng otoridad ng elders sa church, yung mga leaders sa church, o otoridad ng gobyerno, yung mga hari sa ating ngayon, presidente, senador, gobernador, at iba pa, or nung time na yon ay mga emperador o senado, and so on. Or otoridad, isa sa pinaka-basic, otoridad ng magulang sa mga anak. So there are other authorities na pinasa buhay ng isang tao o sa buhay ng isang Kristiyano, pero we contend that according to the scripture, ang salita ng Diyos ang pinakamataas. Isang example ho dyan ay masusumpungan sa Acts chapter 5, verse 27 hanggang verse 29. Nung pinagbawalan ng mga otoridad ang mga apostol na mangaral patungkol kay Jesus. So let's read. And when they had brought them, yung mga apostol, they set them before the council. So nandun yung council. And then the high priest, sa hindi nakakaalam sa kultura noon, sa kalagayan noon, ang high priest ay may napakataas na otoridad sa kultura at pamumuhay ng mga Hudyo. So again, hindi basta-basta. At ang sabi ng high priest, saying, did not we straitly command you that ye should not teach in this name? Di ba namin kayo pinagbawalan? Nag-utos kami sa inyo, itigil niyo yan. Pero anong nangyari? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. So narito ang otoridad na nagpipigil, nagpapahinto ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. At anong sagot ng mga apostol? Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. So here are two authorities. Ang authority ng tao at ang authority ng Diyos. And when it goes against each other, we ought to obey God. Christians ought to obey God rather than man. So pinapakita nito yung pagiging supremo ng otoridad ng Diyos, ng utos ng Panginoon sa mga apostol ng salita ng Diyos. Kaya naman, masasabi natin, kung alin man sa mga iba pang mga otoridad na nabanggit ay lumihis sa tinuturo ng Biblia, dapat silang husgahan. At doon sa point na yun, hinusgahan ng mga apostol na yung sinasabi ng high priest ay mali. Kasi ikinumpara nila ito sa salita ng Panginoon. At hindi lang basta husgahan, masasabi nating mali yun kung hindi tanggihan. Hindi dapat sundin. Hindi dapat kilalanin at hindi dapat magpailalim. Isa pang halimbawa nito ay doon sa tagpo na kung saan kinumpronta ni Apostol Pablo si Apostol Pedro. At ito sinuwento ito ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 11. Ang sabi, but when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face. Talagang kinumpronta face to face ni Pablo si Pedro. So again, here are two apostles. Parehong tinawag ni Jesus para maging apostol, pero nirebuke ni Pablo si Pedro. Verse 12 and 13, sinabi niya kung ano yung dahilan, pero makikita natin yung buod nito sa verse 14. But when I saw that they, yung mga Hudyo, kasama si Pedro, walk not uprightly, according to my taste? No. According to my culture? No. According to my tradition? Hindi rin. According to the truth of the gospel. So, dahil yung kanilang ginagawa, yung kanilang lakad, ay hindi sang-ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. At saan masusumpungan yun? Sa salita ng Panginoon. Nirebuke ni Paul si Peter. So muli, hindi ito, mas una ako naging apostol kaysa sa iyo o mas mataas ang rango ko kaysa no. Ang authority ay hindi yung personal, kung hindi ang salita ng Panginoon. Isa pang magandang halimbawa ay dito sa Acts chapter 17. Acts chapter 17 verse 11. At dito, si Apostol Pablo ang pinangaral niya ang ebanghelyo sa mga taga-Berea at
pinuri pa ni Apostol Pablo itong mga taga-Berea. Bakit? Ang sabi niya, the Bereans, were more noble than those in Thessalonica. Bakit daw sila mas mahusay kaysa doon sa mga taga-Thessalonica? In that they received the word with all readiness of mind. And what did they do? They searched the scriptures daily. Why? Why did those things were so? So narito ang mga taga-Berea, nangaral si Apostol Pablo, nakinig sila ng pangangaral ng apostol, and what did they do? Ito ba'y ibinase nila sa kanilang damdamin? Binase ba nila kung anong sikat o anong kanilang tradisyon? No. They went to the scripture, they searched the scriptures if those things were so. If I will go back dun sa illustration natin kanina sa simula, ang answer sheet ay hindi ang kultura, hindi ang tradisyon, hindi ang taong otoridad, kung hindi ang salita ng Diyos. Sola Scriptura. Scripture alone. Ito ang pangunahin, supremong otoridad sa buhay at pananampalataya ng mga Kristiyano. At nawa, ma-apply natin ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. God bless po. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.